Breaking news! Barko ng Pilipinas muli na naman hinaras umano ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. PSG ng laban, China hindi umobra. Samantala, mga lakad umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang mga bansa nagbunga na ng 14 billion US dollar. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan. Kaya humanap na ng pwesto. Tara na! Trupang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Sa panahon ng siyam na araw na maritime patrol ng BRP Teresa Magbanwa sa Baho de Masilok, natuklasan umano ng Philippine Coast Guard ang presensya ng 4 na barko ng China Coast Guard. Ang mga barko, ang China Coast Guard ay nakita na gumagawa umano ng mapanganib na maniobra laban umano sa Teresa Magbanwa. Noong Pebrero 1, 2024, inutos ni Admiral Rile Gaban, ang komandant ng Philippine Coast Guard, ang pagpapadala umano ng Teresa Magbanwa sa Baho de Masilok upang tiyakin ang kaligtasan at pangangalagaan sa mga mangingisda na Pilipinas sa lugar na iyon. Sa mga larawan na ipinakita umano na makikita sa mga pagkilos na isang barko ng China Coast Guard na tumawid umano sa harap ng BRP Teresa Magbanwa at gumawa umano ng mga hakbang na nagdulot ng mapanganib. Ang mga insidente na ito ay nagpapakita umano ng tensyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China sa lugar na ito. Ito na naman po mga kababayan, mukhang nagpahinga lang muna ang bansang China sa pangharas sa mga barko ng Pilipinas. Nakaraan lamang ay wala tayong natanggap noong nakaraang resupply mission noong January. Ngayong February po mga kababayan, muli na naman naging agresibo ang mga barko ng China sa pangharas sa mga barko ng Pilipinas. Mukhang nagpahinga lang muna ng isang buwan ng China sa panghaharas nito sa mga barko ng Pilipinas. Bakit ba ganito ang China? Hindi man lang mapanindigan ang kanilang mga sinasabi. At ito ay isa sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas, ang Baho de Masilok, na inaangkin din umano ng China na kanila umano ito teritoryo. Subalit napakalayo ito sa kanilang mga teritoryo at napakalapit lang sa Pilipinas. Sa mga ganitong hakbang ng China, sa mga maling maniobra na ito, nalalagay sa panganib ang ating mga mangingisdang Pilipino kung ang Philippine Coast Guard nga ay kayang harasin at harangan ang kanilang mga barko. Yung mga mangingisdang Pilipino pa kaya na normal lang na nangingisda umano sa West Philippine Sea. Kaya kailangan talaga doble pa ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea para mapangalagaan ang ating mga mangingisda. Dahil ang mga ugali ng China ay hindi talaga mapagkakatiwalaan sa mga ganitong pangyayari. Ayon pa nga umano sa ating Philippine Coast Guard, patuloy ito magsusumikap na panatilihing ligtas umano ang mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masilok at iba pang mga lugar na karagatan ng Pilipinas. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, aabot umano sa 4 na Chinese Coast Guard vessel na may bow number na 3105, 3302, 3063 at 3064 ang kanilang namonitor sa loob ng 9 na araw na pagpapatrolya sa kabila ng pangharas na patuloy ang Philippine Coast Guard ng kanilang misyon na protektahan ang ating teritoryo, lalo na umano ang ating mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. At ayon naman umano sa Tribune, naman ay nagulat umano na humigit kumulang na 12 barko ng China ang patuloy na nambubuli sa barko ng Philippine Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino sa loob na 9 na araw sa Baho de Masilok. Sa kabuuan, patuloy ang Philippine Coast Guard sa kanilang tungkulin na protektahan ang ating teritoryo at karapatan sa West Philippine Sea. Ayon naman sa nakalat nating impormasyon, ang Philippine Coast Guard ay patuloy na nagpapatrolya sa West Philippine Sea upang protektahan umano ang ating mga mangingisdang Pilipino at upang ipahayag ang ating soberanya sa mga lugar na ito. Ito ay isinasagawa sa kabila ng mga pangharas ng mga barko ng China sa ating mga barko ng Pilipinas at sa mga mangingisdang Pilipino. Ang Philippine Coast Guard ay nagpapalakas din ng kanilang mga presensya sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga barko tulad ng BRP Teresa Magbanwa para sa mga misyon na pagpapatrolya sa lugar. Sa mga hakbang na ito, ipinakita ng PSG ang kanilang determinasyon at protektahan ng ating karapatan at interes sa West Philippine Sea. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, sa loob umano ng 9 na araw na pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard ay nagawa umano ng Philippine Coast Guard na maghatid ng tulong sa mahigit sa 100 mangingisda sa pamamagitan ng pamamahagi ng pagkain. Ang mga pagkain na ipinamahagi ng Philippine Coast Guard ay naglalayon umano na suportahan ng mga mangingisda na nagtatrabaho sa lugar. Kahit na may barko ng China ay naroon ito, ay isang hakbang upang matiyak na mga mangingisda ay may sapat na supply ng pagkain habang sila ay nasa dagat.
ang Philippine Coast Guard ay patuloy na nagpapatupad umano ng mga hakbang upang protektahan ang mga mangingisdang Pilipino at tiyakin ang kanilang kaligtasan at kagalingan sa mga lugar tulad ng Baho de Masilok. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo dito at makukomento mo? At sa iba pang mga balita, good news po ito mga kababayan. Ito na po ang epekto ng mga lakad ng ating mahal na Pangulo. O iyan po mga kababayan, sa lahat ng vlogger na kumukomento umano sa mga bawat lakad ng ating mahal na Pangulo, kumukontra palagi sa mga bawat lakad ng ating mahal na Pangulo. Ito na po mga kababayan ang resulta ng mga lakad ng ating mahal na Pangulo. So bago yan mga kababayan, i-share muna natin ang video na ito at palike na rin para mas maraming may alam sa ganitong mga pangyayari. Pisahan na po natin ito mga kababayan. Ito na, humigit kumulang umano 14 billion US dollar ang halaga ng investment commitment mula sa mga dayuhang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakalipas ng 16 na buwan na nagsimula ang umakyat noong Disyembre 2023. Inuulat umano ng Department of Trade Industry o DTI. Sinabi umano ng DTI, ang pamumuhunan ay nagmula sa 46 na proyekto na tumatakbo umano, nakarehistro sa mga ahensya ng pagsulong ng pamumuhunan. Ang mga dedikasyon sa paggawa ng mga pangako sa pamumuhunan sa katotohanan ay hindi nakikita. Ginagamit din namin ang pagbisita umano ni Pangulo bilang isang pambuelo para sa pagbuo ng pipeline na pagkakataon sa pamumuhunan at gawin umano ang Pilipinas bilang layunin ng pamumuhunan. Grabe po mga kababayan, 16 lang po na buwan nakapagtala kaagad ang ating mahal na Pangulo ng 14 billion US dollar sa kanyang mga lakad sa iba't ibang mga bansa. So ito po mga kababayan ang patunay na hindi natutulog ang ating mahal na Pangulo gumagawa ng paraan para umunlad ditong bansa natin. Subalit marami pa rin talaga sa ating mga mamamayang Pilipino ang hindi naniniwala at marami pa nga dito kadalasan naririnig natin sa vlogger na wala umano ginagawa ang ating mahal na Pangulo. Subalit nakikita naman nila kung ano talaga ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Pero ito'y nagbubulag-bulagan lamang sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Ayon pa nga umano sa DTI, 16 umano sa mga proyekto ay nasa manufacturing sector. 10 naman ay ang Information Technology Business Process Management Project at 9 ay Renewable Energy. Ang Japan umano at Estados Unidos ay ang tinuturing na pinagmumulan ng mga pamumuhunan ay 21 at 13 na proyekto ayon sa pagkakabanggit. Ang mga dayuhan umano ay namumuhunan ay nagsasagawa pa rin ng pre-implementation at pagpaplano mga aktibidad sa kanilang mga bansa para sa natitirang 102 na proyekto na kinasasangkutan ng 58 billion US dollar na pangako sa pamumuhunan ayon pa sa DTI. Ito na po mga kababayan, sa lahat po nating mga kababayan na hindi po alam ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Ito po ay mula mismo sa DTI ang ating balita na ito mga kababayan. Kaya napakalaking tulong po ito sa bansang Pilipinas. Hindi na umano mangungutang ang bansa kapag mayroong pumapasok na pera mula sa mga dayuhan at makapagbayad pa umano ang Pilipinas ng mga utang ng mga nakaraang administrasyon. Dagdag pa nga dito ng DTI ang pagtatag nito ng One-Stop Action Center for Strategic Investment ay nakatulong umano sa pagpapabilis ng mga pamumuhunan ng mga pangakong dayuhan. Dayon pa nga umano dito, nag-issue umano ng mga endorsement para sa Green Lane Treatment sa mga pamumuhunan na may malaking epekto sa ekonomiya, domestic, industry at trabaho. Sa pag-endorso umano lahat ng mga ahensya ng pambansa at lokal na pamahalaan ay nangangailangan umano na pangangasiwaan at pabilisin ang mga proseso ng business permitting at paglisensya at iba pang mga dokumento na may kaugnay sa kanilang pamumuhunan sa bansa.